Hello po mga Kawindra fanatics, mga Kawindra sa FB, Kawindra sa YouTube, sa Fortune, Windra's Fortune. Nandito na po tayo ngayon sa ating part 2 ng paghahanda sa ating darating na 2026 mas bagong kaginhawaan. Ito pong nakikita nyo dito ay for preparation. But before I introduce the preparation, maaaring maging unique ito ngayon. Bakit? For the last year and the other year na preparation, this time iba po ang preparation natin. We are talking about the fire horse. Again, the fire horse. It's not only a horse. From the attitude, from the ability, and from the concept of the fire. So we have to be manifested by brain. Okay? Bakit manifested by brain? Kailangan gamitin natin ang emosyon, ilusyon, at ang spiritual and ang ating talino. Okay? Bakit? Ito po again and again. Wala po akong pakialam sa ibang nagpiprepare, sa ibang nagsabi na ito ang dapat. What I mean to say, ito ay pinag-aralan ko at ito ay talagang ini-introduce ko. Gusto nyo ng bagong taong bago, bagong taong maswerte, bagong taong ang impact ay makadestroy ng lahat ng negative energy to our house, to our family, to our negosyo. By this time, makikita nyo po, iba ang ipapakita ni Madam Windra or ni Windra. Kung makikita nyo po, wala tayong masyadong maraming bigas. Wala rin tayong masyadong maraming asin. At hindi natin kinakailang maglagay ng mga papel na pera sa ating hapagkainan. Why? Because money is nasusunog. All we have to do is, kung gusto nyo maglagay ng pera, what we have to do is to get many coins. Ayan. Maraming coins. Bakit coins? We are on the fire horse. Ito man ay kasabihan, but the word fire nakakasunog. So doon tayo sa bagay na hindi masusunog. That will stick to us until the end of the year. And absolutely, pwede natin ulit madala kahit ibang panahon or ibang taon. So it should be metal, money, coins. Pera naman na to, diba? But it's a coins. Then, hindi syempre mawawala for our preparation ang bigas. But nakita nyo bakit nasa isang crystal glass siya? Because the manifestation of the energy of the crystal that goes dito na umiikot, yung bigas, may energy yan, nagmamanifest sa crystal. So, it will bring luck. It will bring a very shining prosperity into our life, okay? And how about the salt? Bakit nakalagay rin sa crystal glass? Alam naman natin na ang salt, kahit saan pwede. Pero if you put the salt in a crystal glass, napakalakas ng impact niya para sa mga negative, especially sa mga spiritual na hindi nakikita, sa mga element na hindi nakikita. Very, very, very protective po tayo kapag mayroon tayong asin na nasa crystal bottle or glass or whatsoever. Basta siya ay transparent. At it will protect the whole house, especially the one who live on the house. Okay? And the honey. Bakit for this time, for this year, meron tayong honey? Because honey is the one, wag lang sosobrahan, is the medication that used sa mga
kabayo na nasugatan, nang hihina, pero in a minimal. O, di ba? Ito lang gamot nila. Yan. And, another small glass. Tapos, lagyan natin representative ng gold. Wala ko kaming maraming gold eh. Ito na lang yung gold. Ayan. Mahirap kasi pag walang gold. Pero marami namang artificial gold, di ba? Since we are manifesting, we should manifest na rin na ito ay maging tunay na gold. Ayan. Nakita nyo to? Since this is not a real gold, we have also make a substitute na parang magkatotoo naman to. Maging magaan ang buhay natin. So we must put cotton. I tell you, it's different from all the preparation. Ibang-iba po ito sa lahat ng preparasyon ng mga nakaraan. Kasi bawat panahon, bawat taon ay nire-represent ng bawat karakter ng kanyang sinisimbolo. And nakita nyo po ito. So nakita nyo yan na gawa kayo ng artificial gold. Kung marami naman kayong gold, why not? Lagay nyo yung gold dyan. Okay na yun. O, diba? And this one, a glass of water. Galing lang po ito sa faucet. So, hindi ito drinkable. Okay? Yan. Ngayon, kung makikita nyo po ako, meron po ako ditong bowl o bowl composed of, ito napili ko lang kasi 'di ba fire should be, there is a lightning, there should be a dark color, so meron siyang gold. Ayan, thank you sa nagbigay, nagkaroon ako ng sample. Ayan, ito yung gold niya, it represent also a gold. Lagi niyong tatandaan, ang fire horse needed gold. I don't know, pero yun ang representation of the karmatic way ng aura ng horse, gold. Yan. Tapos, ano ang gagawin ko dito? Hindi ko po ito lalagyan ng maraming bigas, lalagyan ng mga kung ano ng pera. Reminder, we are on a fire horse again and again. It's a fire. So don't put something that can burn and can be burned. Even it is a atmosphere of belief, we should follow the character of the animal represented by this share. Okay? Oh, this one. Ngayon, anong gagawin ko? Sabi ko nga po sa inyo, again and again, iba ang preparasyon ngayon. Yung mga, I don't talk to any people na nagpiprepare ng bigas, mga money, wala po akong ano doon. This is my proper way of preparation and inviting the atmosphere which eliminate the negative and focus on the positive. Okay po? So I put water. Ito po yung water. Mamaya po may istariray tayong ipapakilala. So ito yung water. Ayan. Inilagay ko siya. Bakit ko kailangan po ang tubig? Ayoko kayong masunog. So I need water. O, diba? Then, put this one. Ako, baka bawasan natin at baka tayo ay biglang bumaha. Hindi nga po tayo nasunog, nabaha naman. Yan. Masyado napadami ang tubig. Ayan. Pag lumulutang pa siya, ibig sabihin, bawas pa. Ayan po ngayon. And, eto na po ang Stariray of the Year na hindi talaga mawawala. Di ba ang horse, kumakain siya ng grass. So instead na bigas, ang ilalagay ko sa gitna, ang ilalagay ko ay ang grass. At ang nagre-represent para sa akin po is the life. The coconut life. So, alam naman natin kapag sinabing bagong taon, kailangan may representation of life. And this is my representation of life. And then, represented by the 12 months in a year. So, it should be 1. Bahala na po kayo. Binababad ko po talaga siya sa tubig. Ayan. Different ngayon, di ba? Iisipin nyo, tama
Ba't ako maglagay ng maraming bigas, di ba? Ayan. Kasi, i-invite natin ay prosperity. We are not invited ng mga negative. So, yan. Ipaikot mo lang. 12, should be 12 eggs na nakapalibot. And then, medyo i-clear natin ang pot. Instead na siya ay magulo, ipapaikot po natin ito. Yan. Kayo na po ang bahalang mag-balance. And this one should be open. O pwede rin yun naman. Depende po sa preparation, sa aura ng preparation. Basta po dapat ito'y nakapalibot. Bakit and again? Dapat mabilis tayo. Kapag po ang bigas inilagay natin dyan, nakakalat yan, lagyan nyo ng mga money. Nasa ng intact ng pagkamabilis nun. Diba? So, dapat lahat ngayon ay nasa proper preparation. May kanya-kanya silang lalagyan. Ito po ang tugmang pagpiprepare para again, para sa akin. Ng ating New Year 2026. This is coconut for life, everlasting life. Signifies of our truthfulness, pangangailangan ng ating kaginhawaan. Sabi nga nila, kapag ikaw daw ay nagtanim nito sa bakuran at ito yung napalago, ibig sabihin noon, lalago rin ang iyong buhay. Pero again and again, kinakailangan din ang disiplina. Una, tanim ka nga ng tanim ng ganito, wala ka namang ginawa sa buhay mo, kundi umasa sa iba, hindi tayo magiging fruitful, okay? So it means we valued ourselves and we valued how we can gain wealth to our life. Ganon po yun. So, itlog represent the 12 months in a year. Siyempre, gusto ko every year may pera ako. Every month, prosperity ako. So, I offer egg. And because it's a fire, I don't want to be burned. Ayoko yatang masunog. Eh di maglalagay ako ng tubig para magaan. Water represent cleanliness. Water represent holiness. And water represent calmness. So, ayoko na mainit ang ulo ko. Ayoko na lagi akong negatibo. So, I need the calmness of the water. So, I put my 12 months in a water. And because may coconut life ako, ba't ako matatakot? O, diba? And this is the rice. Siyempre, tao tayo. Kung ang kabayo kumakain ng dahon, kakain naman ako ng kanin. So, from this crystal glass, nire-represent nito, punong-puno ang bigas, abundancy. And, ayoko na nasusunog ang pera. Baka mamaya maubos sa bingo, sa kung ano-anong game. So, di ba? Hindi na. Dito na lang ako. Ang coins ko, still money. Bili ko sa tindahan, money pa rin. Yun nga lang, hindi siya kayang sunugin. Di ba? And it's true. It will manifest. And I need honey for my health. Siyempre, gusto ko po masigla, malayo lahat ng karamdaman. Although there are some possibilities of karamdaman, but because it will be our medicine, kung ang kabayo nga may medicine, honey is the best. O, diba? It means good health. Naku, yung mga magkukyu, yung mga inggitera, palakera, naku po, yung mga dapat makita lang na nakabili ng ref, ay bibili rin. Ay, wisik-wisik yan. I need this one, the salt. Pantaboy ng lahat ng mga negatibo. Pantaboy ng mga madidumi ang isip. At the same time, ito rin ay gamot kapag nalalason ang kabayo. Okay.
Pero sa tao, gamot naman ito sa minamalas. O, diba? And, hindi syempre mawawala ang bulak. Syempre gusto kong maging magaan. And, dahil wala nga po akong gintong madami, nagkunwari na lang ako na marami akong ginto. At the same time, malay mo, at the end of the day, magsipag lang ako, tunay na tong ginto, di ba? So, lahat ng ito is for a better preparation para sa pag-invite sa mabuting 2026. Nawa lahat tayo ay pagpalain ng may kapal. Again and again, lahat ng ito is belief. If you do not do and if you do not action on whatever matter, wala ring mangyayari. So, ang ibig sabihin nito, ito po ay, kumbaga sa pang-inganyo lang ng swerte. Higit sa lahat ang kilos natin, ang attitude natin, ang pagtanggap natin sa ating sarili at sa ating kapwa, at ang paggawa ng mabuti at ang pagiging masipag, ang tunay na dahilan kung bakit makakamtan natin lahat ang pangarap natin. These are all ornaments. It means, ito lahat ay nakikita ng ating mata, pero hindi ito gumagalaw, but it can be used as a manifestation of swerte. So, yun ang ibig kong sabihin. Para po sa lahat, happy New Year. Sana lahat ng mga problema nyo mawala at problema ko rin. Siyempre, hindi tao rin po ako. At lahat ng kahilingan ninyo, kahilingan ko, at ang buong pamilya natin ay maging okay. At nawa itong isinyer kong ito ay magbigay dulot ng swerte sa inyong mga tahanan, katawan, bahay, negosyo, at pagsasama. Nga pala, after 3 days, pwede nyo na po siyang itanim. Saan nyo siya itatanim? Itanim nyo po siya kung saan unang makikita at masisilayan ng sikat ng araw. And I tell you, actually, yung ginawa ko, it's a sample to me. Before I say it, I have to prove it. So, pinag-aralan ko, ginawa ko. Actually po, yung wish ko nagkatotoo. Sana kayo ganun din. Pero win-workout ko yun. Nagtrabaho talaga ako doon. Tapos itong mga egg, since nakababad po siya, magaling siyang lutuin. Early in the morning, yun po yung ating gawing breakfast. Huwag nating patagalin siya ng 3 kings. Kasi sabi doon, early bird catches early worms. So, pag niluto natin agad siya, tayo ay mabubusog at ang unang pasok ng swerte ay nasa atin at kagaanan. Okay? Tapos itong asin, pwede nyo pong gamiting pangluto. Especially kung sa gabi ng preparation, nagdasal ang buong pamilya. Napakabisa po nito. At ang lahat po ay matutupad. Nangyari sa akin, why not na baka mangyari rin sa inyo? So ito lang po ang aking maipapayo sa ngayon. And bye-bye. Always, ay nga pala, yung mga nakakaranas, yung mga problemang nakaranas ng 2025, gawin nyo to, maaaring 2026 ay bigyan tayo ng miracle. At tandaan nyo, God always send miracle every day. Bye-bye po.